So magandang araw ulit. Ako ulit si Captain Jonelis Paraino, member of PMA class 2018, and also member of Scout Ranger class 209-2019. So sa 7 years ko dito sa 93rd IB is ako po ay nabigyan ng awards, which is yung 3 Gold Cross medal. So dito sa part na to is ikwento ko naman yung pinaka-recent na war story ko, which happened last June 2025. So last year lang. So nung June 2025 is nangyari yung encounter na to doon sa Barangay Cogo ng Carigara, Leyte. So yun pa rin, ang dala ko pa rin is yung scout platoon. So yun, gan pa rin from LD is yun papuntang target. So yung napansin ko dito na na lakad namin is yung tropa, kasi dati na-encounter na kami ng 2024, tapos nag-positive, meron talang target. Ngayon nung ako uli yung nagdala ng tropa, same na tropa, parang napansin ko na yung tropa is nag-anticipate na talaga sila na positive talaga uli yung lakad namin. So naging talagang yung pangalawang lakad namin is napansin ko is doble ingat yung lead scout, yung leading, tapos yung guide. So although meron din kaming kasama na na FR na former rebel ulit as guide dun sa or mag-guide dun sa area. So ang napansin ko nun is mas doble yung ingat nila. Medyo mabagal yung namin, yung movement namin. So ang nangyari na niremind ko na lang sila na ganito, malayo pa tayo sa target. Kahit lang, basta yung direction lang na binigay ko, tuloy-tuloy lang yung lakad. So NBG, lakad, tuloy-tuloy lang. Magsasabi naman ako pag malapit na tayo dun sa target. Pero yun talaga sir, since hindi mo rin naman masisi yung tropa, lalo na yung leading. So ang ginawa namin sir, since veterano din naman yung platoon sergeant ko, si Sergeant Tinidero. So siya na yung yung nag-leading para lang mapabilis yung yung lakad namin. Siya na yung, kasi sir siya na yung nanguna para mas mapabilis, kasi pag matagal kasi yung yung sa lakad namin is maabutan kami ng bukang liwayway na medyo, and then pag malayo pa lang kami tapos meron ng araw, mas mas prone siya sa sa detection. Kaya importante, madilim pa lang is makalapit na kami sa target. So yun yung nangyari hanggang sa nakalapit na kami. Yun, magbubukang liwayway is malapit na kami sa target. Pero nung yung Golf Charlie na napuntahan namin is wala pa doon. Wala pang indication ng ng target. Dun sa andun na kami sa mismong grid coordinate na nabigay. So hindi siya tulad nung una na merong yung sabi niya sir yung nasa loob. Sa DPA. Hindi siya ganoon, pero merong description nung terrain kung saan nakalagay kung saan nakapwesto si ganito, tapos may kawayan, and then although hindi DPA pero nakapasok mismo sa kampuhan, and then tinuruan siya ng technicals para makakuha ng location. So siguro sir, yung location is meron din naman kasing discrepancy yan.
yung ginagamit nating online maps. So, nag-decide kami na maghiwalay na lang muna ulit. Ako yung nagdala ng isa, and then si Sergeant Tinider yung isa. Hiwalay kami para lang ma-scour yung area. Kahit ang plano namin is scour. Tapos kung wala talagang makita, link up na lang ulit tayo. Pero na siya, within less than yung layo namin is less than mga 300 meter radius, ganyan. Para lang ma-scour yung area. So nung nag-scour kami, yung dala ko na squad ng scout platoon is nakita namin na merong umuusok. 150 meters, meron na kaming nakikitang umuusok. So, nung nakita namin, pina-drop na lang muna, observe, then lapitan konti, and then tawagan ko yung kabilang team na pumunta, kabilang squad na pumunta sa amin. So, yun na, pinalibutan namin yung area na merong usok. So, and then, yun, nakikita namin na may usok pero wala kaming makitang tao kasi masukal talaga yung area. Pero talaga sa kumpiyansa talaga kami na sila na yun. Tumawag ako kay Batcom. Sir, andito kami sir. Na-observe namin is merong umuusok, meron talagang nagluluto. Pero hindi namin makita yung wala pa kaming makitang tao. Sir, na yun sir parang mag-umaga na, mga alas 6 na. O mag 6:30, mga ganyan. So, talagang observe lang kami. Titignan namin na may FR din naman kaming kasama na ganun pa rin na i-ID niya. Kasi, hindi kasi kami pwedeng mag-engage ng walang nakikitang firearms. Pero lang kung may makapag-ID na yan talaga yung target. Kasi doon kami kaingat dun sa sir, sa pag-determine ng ng target. So, kung ganun, walang makitang baril, hindi mo yan pwedeng pupukan. Magdala tayo ng FR na pwedeng mag-ID na sir, yan na yun. And then, doon na kami, sir, pwedeng makapag-engage. And kasi yun sir, titipis din talaga ng kalaban na pag hindi sila is tago lang talaga yung baril nila kung saan masukal. So ang advice ni Batcom, lapitan nyo. Hindi nakaplas na yung tropa. May umuusok pero hindi namin alam kung saan banda yung tao. Ang ginawa ko sir is pinamaneuver ko yung isang fire team. Or na lang, isang fire team, tapos meron akong kasamang sir. Ako dito, may fire team dito, pinamaneuver ko. Yung dalawang fire team sir is andun sa sir, magkabilang dulo. Just in case may sir, parang blocking sir. Di nag-maneuver yung hanggang sa nung nadikitan na nila. Nung nadikitan nila is nakita na may tent, nakita na yung sir, yung mga armado, positive din na may baril. Na sir, doon na nag-start yung firefight. Luckily sir is yung kalaban sir is parang siguro nakahalata din sa amin pero tago lang sila, hindi sila nag-initiate sir kasi mas konti sila eh. Apat o 5 sila. Kami is 2 squad. So, parang nag-sidestep lang sila. Hindi nila alam sir. Siguro, alam nila yung location ng ibang tropa pero hindi nila nakita yung nag-maneuver sir. So, blocking 2, dito kami, maneuver sa gitna. Sinabihan ko yung blocking na walang ibang puputok. Kung sakaling meron tayong tropa diyan sa pinalapit diyan sa target. Walang ibang puputok kundi yung nagmaneuver lang. Kundi yung nagmaneuver lang, yan lang yung puputok. Pero lang kapag kita mo talaga yung target mo, wag kang
Automatic. Yung, ano sir, yung recon fire. Mm. Walang magre-recon fire kasi merong lumapit na tropa. Hindi nila nakita ng kalaban, sir. Nakafocus sila dun sa napapansin nila na merong location ng tropa siguro. Hindi nila alam. Merong nag-maneuver sa kanila. Pagka burst, sir, is doon nadali yung sir. 3 na naman, sir, yung Okay, score. nadali yung firearms. Kasi Simple rock lang. din kasi, sir, hindi sila makagalaw kasi napalibutan man sila, may blocking, tapos napapansin siguro nila na naobserbahan lang sila, tapos siguro nilolocate din kami. Tapos meron palang pumasok doon sa nila, sir. Sa hindi nila expected na sir, na lugar. Tapos yun, sir, unang burst. Tapos din kasi, sir, yung plastada nila, sir, mahilig silang yung parang pader ito. Dito lang sila. Tapos sapa, tapos ito is pader ito. Kasi nung nag-rush up yung tropa, sir, is talaga hindi siya banayad, talagang na siya. Nahulog pa sila. Hindi, sir, nasa baba sila ng pader. Hindi mo pwede akyatin basta-basta. Ay, pala yun, sir? Pala, sir, dali yung nadali yung yung dalawa. Meron palang isa na nakatakbo. Ang nakadali is yung naka-blocking na na K3. Na tulungan siya kasi hindi sana babagbagan ng tropa yung na K3 kung hindi na-ID nung na-ID nung FR. Sir, yung tumatakbo si yan, kaya binagbagan. Kaya naging sir, naging 3 yung sir. Yung body count. May muntik na pa sanang sir eh. Merong makatakas na isa. Okay, mga ganyan And yes, sir. And then yung yung last na na encounter nung itong 2025 November 2025, yung mga yung mga bagong mga platoon leaders natin, yung yung bagong platoon leaders na ng 93rd yung naka hit ng target. And then yung last na encounter na yun, sir, nung November 2025 marks the the decimation of yung kino-confront naming enemy. Na na talaga, sir, na wala talaga from 27 nung 2018 down to 0 dito sa in 7 years. In 7 years, sir. So, yun, sir, natutuwa din ako na from sir, from platoon leader ko, company commander, na-witness ko yung sir, yung naabutan ko na ganitong number ng enemy, ganitong number ng affected barangays, na ngayon ako na S3 na ako, na naging operations officer ako, is na 0 na namin, sir, dito sa area. Pero ang nangyari naman, sir, is yun, sir, hindi naman natatapos doon. From first to fourth district ng Leyte and then Biliran, na-extend na yung area of operations namin hanggang sa Southern Leyte, sir. 5th district. Kasi hindi pala sa inyo dati yon. Hindi, sir. Okay. So, ngayon, sir, is since na sa northern part, sir, is sir, okay na, sir, na decimate na yung enemy. We're now confronting yung enemy dito sa southern part ng Leyte naman, sir. Which is yung pinupokusan namin na nag-start nitong 2026, sir. January 2026. Ganun ba? So, ibig sabihin, nalinis nyo talaga tong area nyo and then binigyan kayo, yon bagong kalaban na naman. Yes, sir. Yan po yung Yan ang kwento pala ng buhay nyo. Pero, okay, no? I mean, ikaw inasahan kasi dito, hindi tayo nagbubuhat bangko. Buhati ko yung bangko para sa'yo. Pero ganoon talaga di ba, na original ka dito, batang-bata itong unit mo. You've seen yung success ba ng unit mo? Yes, sir. Sige nga, mo nga, looking back tayo. Gaano ka kasaya ngayon na, yan, kailan ka na-promote? Last year? Nung sir, 2024, sir. Na, yan, kapitan.
And then you did well. And normally kasi, teniente, yan yung first phase eh. Na you did well during your first phase ng career mo. Yun sir, masaya kasi yung yung purpose mo as officer, as sundalo na maano yung peace and order sir, di ba? Yung pinaka-purpose natin. Yung feeling ko sir is na-achieve ko yung isa sa pinaka-importanting purpose ko as an officer. Since yun nga, sa achievement from 27 to and then cleared na yung area from influence ng ng NPAs. So yun sir, parang isang siya sir, malaking baga milestone sir ba ang buhay ko na siguro pagtanda ko sir is nung time ko na ako dito sa Leyte, na-clear namin yung Leyte for and then bata pa lang yung unit namin. So parang this sir, this pag may may nagtanong, at least merong sir ba may kwento na achievement, hindi lang sa combat but as overall achievement na talagang nawala talaga yung influence ng NPA sa northern part ng Leyte sir. Okay. Dahil sa contribution ko, parang yun yung hindi. sir, pwedeng maging proud ako sir. Counting contribution, masaya ka na. Parang yung kasing essence ng serbisyo na itinuturo rin sa ating mga sundalo, di ba? Yes sir. Yung ngayon, yung service. Ano ibig sabihin sa'yo ng service ngayon? 8 years out of PMA. Service. Lang naman sir, yung service kasi sir, talaga siya, yung parang dedication. Ako kasi sir is, once na, na trabaho kasi sir is, focus lang talaga ako sir. Hanggat sa maaari sir is, ihiwalay ko yung, yung sa work, and then meron din time na para sa akin. Pero pag once na time para sa trabaho sir is, yun lang talaga, focus lang talaga. Kasi hanggat sa maaari is walang distraction. Kasi ayun, kasi yung maano man lang yung maano mo lang yung mo sir, yung kailangan mong gawin sa service pag meron kang focus. And then syempre yung sa service is sir, yung dedication and then sacrifice. Ayun sir, yung naano ko sa sir, sa service. Sige, ngayon, gaano ka proud ang parents mo na you have done well? Of course, I don't think lahat kasi ng parents, well, actually, yung mga anak ko nga, hindi nila masyadong naintindihan nga yung mga Gold Cross ko, hindi nila maintindihan. Pero ngayon kasi napapanood nila itong war stories, naintindihan ng pamilya ko. Pero sa'yo? Sa tingin ko, kasi, yung mother ko kasi sir, medyo kabado yan. Medyo may pagka-nervyosa. Hindi mo naman siguro tanggal din sa isang sir, pagiging isang nanay sir na magiging sir ba, yung syempre isipin yung kaligtasan ng anak niya, ganun. So ngayon naikwento ko naman yung yung war story ko, at least na nalaman niya, pero dati hindi mo kinukwento to. Dati sir is hindi ko talaga kinikwento. Siguro lang, partial lang, pero hindi ka detailed. Pero yung mga sa encounters ganyan, hindi kasi kasi ayaw kong mag-alala or
ano, pero ngayon na, sabi ko naman na. Pero, ano na lang, shoutout na lang sa mother. Huwag kang mag-alala, tapos na yung sa War Stories. Sana, sabi mo. Sana. Pero ano na, hindi na siya likely ulit. Kaya, sa currently is part ko is tapos naman na ako dun sa sa mga War Stories. Kasi naman yan sir sa PLs, mga company commanders. Pero pag pa rin hingin pa rin ng pagkakataon is yun din talaga pa rin talaga sir pag idinikta na ng tadhana na magdala uli ako ng tropa is talaga hindi tayo pwedeng umiwas. Pero sa ngayon at least hindi na mag-aalala ng gaano si mother ko. Naman na ako. Sige, peace stories naman tayo. Stories of peace naman tayo. Kwento mo naman gaano kasaya na ito nga, wala na kayong kalaban, nandun sa baba, nasa Southern Leyte yung kalaban ng 93rd IB na binigay lang sa inyo. Pero anong saya naman ng ganito na lifestyle nyo ngayon na ang ganda kasi na area nyo eh. Actually, sir, yun sir, maganda yung area. Pero peace stories is same pa rin sir kasi marami pa rin trabaho na kailangan gawin pagdating sa sustainment. Kasi na clear na natin yung area, hindi pa natatapos doon yung trabaho natin. Kailangan nating panatilihin na ganun yung area natin na yung influence dati is hindi nababalik. So, meron pa rin yung efforts yung unit dyan. Bukod dun sa efforts niya sa pag-confront dun sa remaining, dun sa bagong kina-confront namin is meron pa rin efforts which is sustaining the peace dun sa cleared areas. So, pa rin, pero yun, masaya siya na at least kahit saan ka magpunta dito sa area ng Leyte is at least hindi mo naiisipin na merong mga Sparrow ganyan kasi dito lang sa sir is wala na kasi silang capability dahil wala na silang nasasampahan na wala na silang hawak sa mga communities. So yun pag andito ka sa sa Leyte is iba talaga yung pakiramdam na alam mo na peaceful yung area. Lalo na pag sinusuportahan ka ng sir ng mga local government units na gano'n na yung peace dapat sir is hindi lang trabaho ng sa army kundi full of nations kasama yung ibang agencies which is sa ngayon sir is na-appreciate ko na naiintindihan na rin ng sir ng mga agencies na dapat yung AFP, the LGUs, ibang LGAs is hawak kamay dapat sila sa pag-maintain ng peace. And then yun yung masaya sir na iisang direction lang kayo tungo sa pag-sustain ng peace dito sa Leyte sir.